Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po ang tatalakayin natin ngayon ay paano mas makilala ang Diyos. Ngayon po ang ating pag-aaral ngayon po sa Romans chapter 11 verses 33 to 36. At buksan po natin ang ating pusong isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, "Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable His judgments, and His paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor? Who has ever given to God, that God should repay them? For from Him and through Him and for Him are all things, to Him be the glory forever. Amen." Teaching number 1. The triune God is incomprehensible. Ibig sabihin, ang verse ay napakadakila at napakalalim na karunungan, kapangyarihan at kalooban niya na hindi natin kayang lubos na maunawaan sa ating limitadong isipan. Kahit gaano kakatalino, hindi mo kayang abutin o sukatin ang kabuuan ng Diyos. Teaching number 2. The Father reveals Himself through Christ. Hindi natin kaya makilala ang Diyos Ama sa sarili nating paraan. Kaya ipinadala niya si Jesucristo, ang kanyang anak, bilang malinaw at buhay na nagpapahayag ng kanyang sarili. Sa pamamagitan ng mga salita, gawa at sakripisyo ni Jesus na ipapakita sa atin kung sino talaga ang Diyos Ama, ang kanyang pag-ibig, katuwiran at awa. Teaching number 3. The Spirit communicates Christ to us. Ang Espiritu Santo ang ibibigay liwanag at pag-unawa sa ating puso at isipan upang makilala natin si Jesus ng tunay. Hindi sapat ang basta lang pagbabasa o pakikinig. Kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu upang magkaroon tayo ng personal at buhay na pagkilala kay Kristo. Application number 1. Resolve to know Christ experientially. Hindi sapat ang kaalaman lamang tungkol kay Jesus. Dapat din natin hangarin maranasan siya sa ating buhay araw-araw. Ibig sabihin nito ay maging bukas tayo sa Kanya, presensya, gabay at pagkilos sa ating mga bisyon, damdamin at relasyon. Application number 2. Read the Bible, the revelation about Christ. Ang Biblia ang pangunahing paraan na ginamit ng Diyos upang ihayag ang Kanyang sarili. Dito natin makikita ang buhay, turo at sakripisyo ni Jesus. Sa bawat pahina, ipinapakita kung gaano siya kabuti o kapangyarihan at tapat, kaya ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay mahalaga sa paglagong espiritual. Application number 3. Rely on the Spirit, the real leader of Christ. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, huwag lang umasa sa sariling talino. Panalangin natin na ang Espiritu Santo ang magturo sa atin, magbukas ng ating puso at isipan, magbigay ng paliwanagan. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.